ito yung mga gagamitin naming motor. At isa tayo sa maswerteng makakagamit ng Slick 400. Yan. So, meron ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na Slick 400. And then may mga Venture 150. So, tayo nilagay na natin yung jacket natin dito sa kulay gray para match sa ating forma, no? Black and gray tayo. At bilang patunay na bagong-bago, tanggalin na natin tong plastic. Ayan. Wow, sa kapagtanggal, grabe. Yo. Bagong-bago tinatanggal yung plastic. Ito kaya, wag na. Wag na, no? Oo nga, kasi naka-video ako. Naka-video tayo. Yun. Sir, pasama na dito, sir. Ayan pa pala. Ayan, yun. Yay! Nice, bagong-bago. Tanggal na. So, check natin yung ating meter panel. Buhayin natin siya. Yun, yung susi nandito na sa bulsa. Diba, ang ganda ng graphics. Okay, yung odometer 1. Ang swerte natin, ayun, 1. So tayo talagang unang gagamit. So yung pagbukas ng, check natin yung pagbukas ng, yun. So sagad lang pala para mabuksan yung, uy, may time delay lock. Grabe. Ayan, so lagay natin sombrero dito. Ayan. Actually basic lang yung kanyang nasa manibela, no? Signal, left and right, high beam, low beam, busina. And then kaya banti na muna tayo. Ayan, hazard. And then ilaw. Ayan. So pwede mo patayin yung ilaw, hindi siya automatic. Teka. Ayan, so may option na pwede mong patayin yung headlight niya. Nakakatuwa pag na-signal. Ayan, may tumutunog pa. So may remind ka na ikaw ay sumisignal. So pwede mo siyang patayin na kapag narinig mo siya. Hindi mo siya makakalimutan na na-signal. Ganun din pag na-hazard. So yung preno niya sa harap at saka sa likod is adjustable, pwede mo siyang i-adjust. At meron ding brake lock para hindi gumulong pag nakapark. Ito, yan yung gustong gusto ko dun sa Venture ADB 180. So meron din pala dito sa Slick. Maganda nun, standard na sa mga scooter nila, So ganun yung ilaw natin sa likod. Ayan, napaka bright, lalo na kapag pumepreno. Yan, hintayin natin pumepreno kahit sa bright sunlight. Ayan, kitang kita yung kay Motokim. Ayan, shoutout kay Motokim. Yun, nandiwanag. Tsaka malaki yung LED niya sa likod, brake light. Alright, take off na ulit. So dito kami sa Clean Fuel dito sa Marilaki. Malaki kasi yung parking dito. And diretso na tayo. At shout out sa mga Ride Academy. Ayan, Ride Academy team. So yung mga coach tsaka mga instructor, shout out sa kanila. Ayun, mga nakayedo. Yun.
Okay guys, nagamay na natin yung handlebar niya, yung handling. Medyo komportable na tayo ngayon, lalo na nandito na tayo sa asphalt. Ayan, so kanina kasi medyo nag-alangan pa tayo dahil nanibago pa tayo. Nanibago tayo doon sa engine niya kasi malakas yung makina niya, 400 compare sa mga scooter na nagagamit natin. And then malapad na yung gulong, malapad na yung dash panel. Though yung handlebar niya hindi ganun kalapad, is okay lang, maganda. Ay sarap, lamig. Natutuyo na yung pawis natin kasi kanina pinagpawisan tayo pagtigil doon sa clean fuel. So yung kanyang suspension guys, wala akong masabi, perfect. Hindi siya bouncy, hindi rin siya matigas, saktong sakto sa handling yung kanyang suspension. Gustong gusto ko. Nagasgas na yung ating gulong, which is good. Grabe, meron talagang iba talaga ang mataas na displacement. Talagang kapag piniga mo, nandun ka agad. Nandun agad yung niya, gigil. May gigil. Alright, at nandito na nga tayo sa Martisem. Dito tayo magbe-breakfast. Breakfast, lunch, breakfast. Actually, first time ko pumasok dito sa Martisem. Sa tagal nang pumupunta ko dito sa Marilaki, ngayon lang ako makakain dito. So ganito pala to, malubak, hindi siya sementado. Spec sheet, hindi nabibigyan ng hustisya itong unit na meron sa harap natin ngayon. Maaaring sinasabi ng spec sheet na itong unit na to 200 kilos. Pero pagka i-ride mo, pakiramdam niya mga nasa 170, 180 lang. Yung spec sheet, maaaring sabihin niya na meron tong 21 kilowatts of power. Pero pagka ni-ride mo na, parang okay naman siya, malakas naman din yung power. Ito ngang Slick 400, napatakbo ko na rin siya ng 120 with lots of room to spare. So yes, meron at malakas at may power ang Slick 400.
Ito ang Slick 400. So meron siyang 4 bulb, liquid cooled, at ang kanyang displacement ay 400cc. Meron siyang max horsepower na 27 kW at 7,700 RPM. Meron siyang max torque na 37 Newton meter at 6,000 RPM. At syempre, EFI na rin siya, or electronic fuel injection, yung kanyang fuel system. Automatic clutch at CVT belt driven na rin siya. Sa kanyang front suspension, telescopic fork, at yung kanyang rear suspension ay double shock absorber. Yung lapad ng gulong sa unahan ay 120/70/14. Yung kanyang likuran ay meron siyang 150/70/13. So mas malaki ng 1 inch yung unahan na gulong. Meron siyang front brake na ABS braking system at disc brake na din to. Yung kanyang rear brake ay disc at meron din siyang ABS braking system. So parehas lang silang may ABS harap at likod. Dual channel kung tawagin. At yung kanyang over length, width at height ay 216.6 cm. At ang kanyang width ay 77 cm. At ang kanyang height ay meron siyang 136.6 cm. Ang kanyang wheelbase 154.8 mm. At seat height, syempre napaka-friendly nito sa mga Asian height or yung mga kagaya natin na Pilipino na average lang ang height, 745 mm. Ground clearance niya, meron siyang 140 mm. Carb weight niya 200 kg. Medyo mabigat siya pero hindi mo maramdaman kapag tumatakbo na siya. Napakagaan, para ka lang naka 160cc na mga scooter. Fuel tank capacity, meron siyang 13.5 liters. Kaya naman malayong-malayo na ang mararating mo sa capacity ng fuel tank niya. Meron siyang 4 na kulay. Kulay puti, black, red, at saka gray. So, yun yung kanya mga choices of color. Dito sa ating video, 3 kulay lang yung ating napakita. So, merong white, red, at saka color green. At meron siyang malaking nakasulat na 400 sa kanyang unahan fairings o sa kanyang gilid. At meron ding 400 na maliit sa baba na emblem. Sa gilid, meron siyang nakasulat na Slick 400. So sa presyong 288,000, meron ka ng expressway legal na scooter. So 400cc yung engine niya at makakapasok ka na kahit saang expressway. So meron na rin siyang tinatawag na fob key o yung keyless na rin siya para wala nang mechanical key na gagamitin. At remote na lang siya. Alright? So, yung switch na kulay pula ay para mag-engage or disengage yung side stand switch. Kapag buhay yung makina, nag-side stand ka, mamamatay. At kapag dinisable mo naman siya at buhay yung engine mo, nag-side stand ka, is hindi mamamatay yung engine. Alright? Meron siyang mga USB charger sa harap at meron din sa loob na may malalim na bulsa. Pwede kang maglagay ng cigarette lighter or i-convert mo sa USB charging at lagyan mo lang ng adapter. So, ito yung sinasabi ko na adjustable yung brake lever. So, left and right yan, adjustable. At pwede mo din siyang patayin yung switch manually. Hindi siya naka-DRL. So, makakatipid ka ng power. At syempre, LED or digital lahat ng kanyang meter panel. Alright? Yung mga ilaw sa likod, signal light at tail light o yung brake light ay mga LED na rin. At syempre yung harapan na signal ay mga LED na din. At lalong-lalo na yung kanyang pinakang headlight o headlamp. Meron siyang 6 na projector type na LED. So 3 sa kaliwa at 3 din sa kanan. Kaya naman napakaliwanag ng motor na to sa gabi o itong ilaw na ganito. Para buksan yung seat, ayan, sarado pa siya.
i-hold lang natin to. 1, 2, ayun. So marinig natin yung click, pwede na siyang bumukas. At na ito yung ating gloves. Ayan. So medyo maliit lang yung kanyang compartment, pero maganda, may ilaw doon. May divider pala dito. Ito, divider. So ayan. Walang kakasyang helmet. Mga compact lang na mga gamit, yung mga essentials lang siguro. Ayan. And then dito siguro yung, ayan, yung engine, may shortcut dito. 5'5" ang height. 5'5" ang height. Pero hindi masyadong tipto. Saka sa likod, pakat. Yun na nga, tapos na tayo for breakfast ride at bike review nitong FKM Stick 400. So ngayong pag uwi, itong puti naman ang ating idadrive. Nakapag-swap tayo ng motor kay Motochem. So sa kanya yung gray, kanina ito yung gamit ko. So sa pauwi, ito namang white. Mas malaking tingnan yung white kasi mas mukhang malapad pag puti. Ayun, so hintay lang natin yung iba nating kasama at babalik na tayo sa headquarters ng FKM Cainta. Alright.